How's it going everyone? Welcome to my channel. So for this video, pag-usapan natin ang clutch. Let's go! So first I want to give a shoutout kay Engineer Luis Lapus. Shoutout sa iyo brother at maraming salamat for suggesting this topic. And also shoutout din pala kay brother Rick Kayanong, isa sa mga ka-GSX natin guys na dumalaw sa akin last week para magpa-PMS ng kanyang GSX-R 150. So again, shoutout sa iyo brother Rick at maraming salamat sa tiwala. Okay, so pag-uusapan natin guys kung ano ba ang clutch, paano ito gumagana, ano yung mga sintomas para malaman mo kung kailangan namang palitan ng clutch, at paano natin mapapahaba ang buhay ng clutch lining natin. Okay, so ang clutch guys, ang nag-i-engage or nagdi-disengage ng power mula sa ating makina papunta sa ating rear wheel. Nakokontrol natin ito manually, at least for manual motorcycles, using the clutch lever. So kapag hinila natin yung lever, dinidisengage natin yung clutch. At walang power transfer na nagaganap mula sa makina papunta sa rear wheel. Kapag naka-disengage ang clutch, mabibigyan tayo ng pagkakataon para makakambyo. At ang pinaka-importante sa lahat ay para mapa-accelerate yung motor natin ng smooth galing sa pagkahinto. And also guys, kapag hinila natin ang clutch lever, mabibigyan din tayo ng pagkakataon para mabomba ang motor. Okay, so kapag binitawan naman natin ang lever, that means naka-engage naman ang clutch at merong power transfer na nagaganap mula sa makina papunta sa rear wheel kung tayo ay nakakambyo. Pero kung halimbawa ay naka-neutral lang tayo, para lang din tayo naka-disengage sa clutch. So mag-focus muna tayo guys dun sa isang function ng clutch na na-mention ko, which is yung smoothness na binibigay niya when it comes to acceleration from a dead stop. At nagagawa ito ng clutch guys sa pamamagitan ng frictional material na tinatawag din nating clutch lining. So mahalin tulad natin ng clutch lining guys sa brake pads. They are both designed to absorb friction and to maintain grip at the same time. So they have opposite functions, but they are both working with the same principle. And since merong friction na involved sa kanilang process kung paano sila gumagana, eventually ay magwe-wear out sila or mapupudpud sila katagalan. At kung gaano katagal o kabilis siya mauupod, ay magdidepende kung paano mo ginagamit ang iyong motor. So paano nga ba natin malalaman kung palitin na ang clutch lining natin? Ang unang senyales na mararamdaman nyo ay yung tinatawag natin na sliding clutch. Ito yung kahit binitawan mo na yung clutch lever, mapapansin mo na hindi binibigay ng motor yung acceleration na gusto mo. Hindi kumakapit yung clutch natin every time binibigyan natin siya ng power at parang hindi bumababa yung RPM ng makina mo. At yun nga, mistulang dumudulas lang siya. Okay, ang isa pang senyales na palitin na ang clutch ay kapag tumataas na yung biting point sa clutch lever natin. Kung dati ay nasa bandang gitna lang, no, kumakagat na yung clutch. Tapos ngayon ay napansin nyo medyo umangat na siya. Kahit hindi ka naman nag-adjust ng clutch lever, isang senyalis din yun guys na paupod na yung clutch nyo, paubos na siya. Pero minsan ay baka kaya pa naman natin makuha sa pag-adjust ng clutch lever kung sakali na umangat na yung biting point ng clutch natin. Okay, so pag-usapan naman natin kung paano mapapatagal or paano may iwasan na maupod agad ang clutch lining natin. So na-mention ko na kanina yung tungkol sa pag-adjust ng clutch lever at yun ang pinakauna natin dapat gawin para masiguro na tumagal ang ating clutch lining. So ideally, you want to have siguro mga 1 to 2 mm of play. Mga sintaba siguro ng 5 piso, yung gap between the clutch lever at saka nung clutch holder. Sapat na siguro yon, pero depende pa rin sa inyo no, kung ano yung preferred nyo na biting point. As long as hindi lang siya sobrang baba, na hindi kayo nahihirapang kumambyo. At yun nga, ang pinaka-importante ay hindi siya masyadong mataas para maiwasan natin yung pag-slide ng clutch na hindi natin namamalayan. Premature wear dahil sa hindi fully engage ang clutch. Okay, next naman guys is yung riding habit. So iwasan natin guys na maging clutch rider. So kapag sinabing clutch rider, yun ay yung palagi tayo nakaabang sa clutch lever. Laging nakadiin ng bahagya yung daliri natin sa clutch. Kahit na hindi naman tayo kakambyo or kahit na nasa cruising speed lang naman tayo. So try to make it a habit na pipiga lang tayo or hahawak lang tayo sa clutch kapag sure tayo na gagamitin na natin siya. Pero iwasan natin na ilagay lang yung daliri natin doon kahit hindi naman natin siya gagamitin para maiwasan yung unintentional na pag-slip ng clutch na hindi natin namamalayan ay nadidiinan na pala natin at dumudulas ng bahagya yung clutch lining natin na magkukos again ng premature wear. Okay, next naman guys is i-limit natin yung tinatawag na
intentional slip or kung sa Tagalog ay yung sinasadyang pagpapadulas ng clutch. Kadalasan natin ginagawa ito kapag tayo ay aabante pa lang galing sa pagkahinto at kasama talaga yun sa process, no, para tayo ay makausad. Pinapadulas natin yung clutch ng bahagya hanggang sa tayo ay makagalaw na. At ang dapat nating iwasan dito guys ay yung mapatagal yung pagpadulas natin ng clutch. So meron naman mga pagkakataon na hindi na necessary na i-slide yung clutch, no? Pwede naman na natin siyang bitawan. At importante na maging aware tayo sa mga ganong situation. So it's easier said than done, no? At hindi rin siya ganong kadali gawin, lalo na kung tayo ay medyo baguhan pa lang. Pero ito yung isa sa mga dapat nating ma-practice if ang goal natin ay mapatagal yung buhay ng clutch lining natin. So next guys ay iwasan natin yung tinatawag na power shifting. So ang power shifting guys ay yung pagpiga at pagbitaw ng clutch para makakambyo nang hindi bumibitaw sa throttle. Kadalasan natin nakikita to guys sa mga nagda-drag racing. Ito yung technique na ginagamit nila para makakambyo sila ng mas mabilis, no? Nang hindi bumibitaw sa throttle. Pero hindi ito advisable gawin guys para sa mga pang-araw-araw na motor kagaya nung sa atin. Lalo na kung ang goal natin ay mapatagal yung clutch lining. Okay, last guys, and this is arguable. So curious din ako sa inyong thoughts on this one, no? And ito yung pag-hold ng clutch habang ikaw ay nasa primera at nag-iintay ka sa stoplight na mag-go. So ibig sabihin hindi mo siya nilagay sa neutral, no? Habang nag-iintay ka na mag-go, naka-clutch in ka lang, naka-primera ka para kumbaga ay ready kang umalis. So marami ding debate tungkol dun sa technique na yun, no? Since ang sinasabi ng iba ay magkakos daw yun ng premature wear. Since kahit naka-clutch in ka, kahit papaano ay kumikis-kis pa rin yung clutch lining natin. So, nagkakos pa rin daw yun ng premature na wear sa clutch. Pero at the same time, ginagawa daw yun ng iba para in case of emergency na kailangan nilang biglang umalis. Halimbawa, may sasakyan sa likod na mukhang hindi hihinto, no? At baka salpukin tayo. Sa mga ganung pagkakataon, naka-ready ka na umalis. Anytime, ay pwede mo nang paandarin yung motor mo. So, let me know your thoughts on that, guys. Sa kabilang banda, ginagawa daw siya for safety purposes, no? Para nga sa mga ganong hindi inaasahang sitwasyon. Pero on the other side naman, baka daw mag-cause ng premature wear kung lagi mong ginagawa yon sa bawat hinto mo sa stoplight na hindi ka nag-neutral, kumbaga. So for that one guys, I will leave that sa inyo. Nasa inyo na lang yung decision kung ano yung take nyo tungkol sa topic na yon. So, ang buhay ng clutch natin guys ay magdedepende talaga sa kung paano natin gagamitin yung motor. May mga pagkakataon na 1 taon pa lang, ubos na kaagad yung lining, o di naman kaya ay 6 na buwan pa lang, ay pudpud na at kailangan ng palitan. Yun yung mga worst case scenario, no? Pero kung magagawa naman natin yung mga proper technique, masisiguro natin na tatagal yung clutch sa pinakamatagal na panahon na posible. So yun lang guys, sana ay nakatulong. At let me know if you have any questions. Thank you and God bless. Bye-bye.